Sa aton ring Bible study sa Habitat, no. Nga nagtuon kita sang nga ang balang espiritu nagagiya sa mga tumuluo, para lang sa mga tumuluo kag sa pagpadayon sini, no. So sa atong nga pagsugod maga-pray ta, check sa atong kagalingon, something to confess as needed. Tapos as in everything, give thanks unto the Lord. So pag umansin na igaboy sa atong prayer. Sige, let's pray. Magampo ta. Sa imo lang amay, salamat kayo sa mga higayon of setting ourselves in order sa imo, sa pagtuon sa mga pagtulunan, mga kamaturan. Amo nagampo kami sa teaching ministry kag pamatuod sang balang espiritu as our divine teacher nga sa mga paturan sini in application sa among kinabuhi kag bisan Ginoo sa among panggabahin o giving us mga spiritual IQ, spiritual understanding sa imong mapulong nga hindi sa among capacity Ginoo kung unsa man nga intellect whatever Ginoo sa among nga pamagi nga sa imo ginadangop tanan, nga sa imo ginasalig gani sa imong grasya, sa imo ginapasalamatan ang tanan, nga sa imo gyapon nasalig pinagis ka na ni Jesus Christ. Amen. Okay. So nagtuong kita sa nagligad nga ang balang espiritu nagagiyagid sa mga tumuluo, pero hindi tanan nga tumuluo ginagiyahan sang balang nga espiritu. So sa aton pa ang paggiya sang balang espiritu amo sa mga hamtong. Pero besides niya na ang tao ginatawag siya nga hamtong kung nakasabot siya, nakaintindi siya sang kamaturan muna sa mga hamtong. So kay may ara sang pagkamtong siyempre mature na siya, may mga kahibalo. Kay ang walay pag-intindi sang kamaturan hindi hamtong nga sama sa bata. Ang bata makakonta nga o kung ano man nga tao nga masalim mo nga hindi siya hamtong nga unsa man ang imong una-una daw bata gamay man ka. So dili siya hamtong kay dapat na sa pundo nga mga pagtulunan nga sa pagkilala kay Jesus Christ, no, bahin sa kaluwasan. Kag luwas sina kun ara ka na nga kabahin ka na sa pamilya sang Dios, matawag na pud kang hamtong kung may ara na pud ka doktrina sa mga pagtulunan in application sa imong kinabuhi. Pares karon by profession, halimbawa sa imong profession kung unsa man ka, kung wala kay updated sa imong mga pagtulunan, dugang mga kahibalo, amo na may mga seminars na ang mga hitabo. Kung wala ka sa dugang kahibalo, dili ka hamtong. Maulahi ka sa mga pagtulunan technologically, no, nga wala na advance ang imong mga ihibalo sa mga pagtulunan bayan kung ano nga profession ang naa sa imo. Mao na nga may mga seminars na kung ano pa nga ma-update ka sa sina nga mga teknolohiya o unsa man nga mga profession. So isa ni ka bagay nga mo ni nga isa ka bagay nga ang tumuluo mahimo nga hamtong. Kay sa aton pa diay nga sa mga pangusisa sini sa Bible nga mabalaan nimo sa Greek kung hamtong ang tumuluo buti nga nun nga anak ka na sa Diyos kay nagtuo ka kay Jesus Christ nga siya Diyos, no? Tapos ang bayad sa aton mga salito si ibabaw sa cross, no? Nagkuon siya nga titilistay kag human namatay siya sa uno kag nabanaw si katatlong adlaw, nagkayab sa langit agyara sa tuong kamot sa Diyos nga may, no? Mahimo ka nga anak sa Diyos pero sa pulong siya nga tiknon. Kay ang hamtong di ay makita nimo di sa pulong nga huios, amo na siya matawag siya nga hamtong. So dili gali tanan nga anak sa Dios sa Bible purs lang anak. Kung ano pag intindi sa ginatawag nga mga ICGCs o kung ginatawag nga homiletics, no, nga kung paano nila intindihon. Pero kung magamit ka sa exegesis, babalaan nimo exegesis nga babalik ka sa original nga lengguwahe nga kana siya gali nga hamtong nga bahin na siya sa pamilya sa Dios, which is tiknon, kag mahimo siya nga hamtong sa pagtubo nga Kristohano na siya tungod sa pagtulunan sa ginatawag naton nga Bible doctrine nga mapundo sa aton nga ginatuohan kag ma-apply sa atong kinabuhi. So amo nang ginatawag nga pagkahamtong, huios. Now ginakuon diri nga halimbawa Galatians 5:18. Galatians 5:18.
See. Kung ang Espiritu nagatoy-toy sa inyo, hindi ka mo sa idalom sang kasuguan. Okay. So para ni siya sa mga Kristohanon, no. Bot siya siyang Kristohanon, Hudiyo man o kon hintil kaya nga nagtuo kay Jesus Christ sa kaluwasan. Mao na kung sisaon naton sa Bible, pinaman di ay kabisis magsininda nga magtuo lang, no. Nga amo nang bahin sang kaluwasan, pila man 50 kabisis ba or siguro 100 ba or something or somewhat. Basta sinangabahin nga ginatuytoyan sang Dios sang balahan nga espiritu nga hindi kamo sa idalom sang kasuguan. So ang ginatuytoyan sang balahan nga espiritu di mga Christians sila nga nagtuo. So ang boto sing anon diri nga ang basic gid sa kaluwasan pinaagi gid sa pagtuo. Sa pagtuo, which is the object of your faith, ang imong ginatuuhan mao nang pinaka-importante. Kung baga pa in general sa kabugusan nga sa paggamit sa pulong nga pagtuo, nga kung anong imong ginatuuhan, dalon niya kasi na dira, dadon niya ka bisag asa saan saman nga tumong, lalo pa ng espiritual. Amo na nga dili ka, sa pagpangusisa dili ka kaasyon nga palangit ko. Kay halos tanan nga mga religion palangit gina, kinsa ba sa hindi nga mga religyoso o kon ina nga sikta nga hindi palangit, halos tanan palangit na bisan ano nga sikta o kon ano nga denomination, hindi na sa ginatawag nga so-called Christians, no, kay damo man tamo nga nag-claiming nga mga Christians. Halimbawa, Katoliko, Mormon, Jehovah's Witnesses, Seventh-day, mga Baptist, no? O kung bisan pa kita nga bahin pod, wala may nagkakuon nga dili palangit na tanan. Bisan pa ning mga uban nga denominasyon nga mga Hindus, ano man mga Shinto, mga Buddhist, kung ano pa dira. Gatuo ba na sila nga mapa-impyerno o kung mga Muslim? Tanana nag-assume na palangit. Kaya lang, sa iban po nga pangusisa nga, ati kung gustohon sang ilang nga Diyos, mapaimpirno, ti wala po sila mahimo. Pero sa ilang kagalingon, palangit ka na sila ba? Bisa paras po sa aton. So, dira ni mo ma-consume ang tanan, mahaom ang tanan, no? Sa mga pagtulunan, sa mga pag-usisa sa kamaturan. No? Paras karon sa gibasa naton diri nga, ang anak gid sang Dios kinitutuyan sang balaan nga espiritu, no? Kag para lang ni sa mga Christians nga tinuod, no? Hindi ni siya pwede nga may ara sa iban nga bahin nga mga pagtuluhan. So kag hindi sa idalom sang kasuguan, ano nga kasuguan eh? Kay Moses ni siya nga kasuguan, hindi sa idalom sang kasuguan kay ngaman. Sa madaling istorya, makita natin siya sa Roma 10:4 kag 5. Okay, isa na po na isa ka ginatawag nga mga pangusisa. Be Roma 3. Roma 10 di ay. Be Roma 10. 4 kag 5. Kay si Kristo amo ang katapusan sang kasuguan agod nga mabaton sa atubang sang Dios ang tagsa-tagsa nga nagatuo. Okay, so amo na nanay 4. Si Jesus Christ ang katapusan sang kasuguan. Sang kasuguan, kung ano man ang makasuguan. Pero kung tanaw nato ni siya, kasuguan ni sa kay Moses. Kay nga kay si Jesus Christ ang nagtuman sang kasuguan. Kag bisan pa ang mga propesiya, siya ang nagtuman sinatanan. Amo nga ang katapusan sang kasuguan, amo si Jesus Christ kay sa iya ang katumanan. Kay nga kay sa Old Testament ginakuon diyan nga kung sino ang makatuman sang kasuguan, matarong gid siya sa Dios kung matuman niya ang kasuguan.
Pero ano ko ni Pablo, ang tanan maka sasala kay waay sang may makatuman sang kasuguan. Paano matuman ang kasuguan nga balaan ang kasuguan? Ang tao makasasala. So, ang natabo dire nga si Kristo ang katapusan sang kasuguan, kay siya lang ang nakatuman nga tawo. Ngano nga nakatuman man si Jesus Christ o kung si Jesus nga Kristo sang kasuguan? Kay wala siya sang dagta sang Sana. sala. Wala. Kitaya halin sa kay Adan nga paghimo niya sang sala hangtod ang maulahi nga matawo sa ibabaw sa kalibutan, no? Halin sa kay Adan sa garden sa Eden. Kung sino man nga maulahi nga matao, the last man nga matao sa ibabaw sa kalibutan, luwas lang kay Jesus Christ. Tanan makasasala. Luwas kay Jesus Christ. Mao na nga si Jesus Christ ang nakatuman sang kasuguan kag sa iya nang pagpili nga sa pagtuman sang kasuguan. Amo na nga siya ang katapusan. Amo na nga siya ang paagi sang kaluwasan. But singa nun, kung magtuong kita sa taong imputation nga sa di nga ibutang sa imo ang kinabuhi sa Dios kag ang iya nga himpit nga pagkamatarong, no, nga pinaagi lang sa pagtuo kay Jesus Christ. Kay siya na ang katapusan nga pamaagi sa iya, dira ang kaluwasan nga ibutang sa aton ang ang kinabuhi nga walay katapusan sa Dios. Kag ang iya man nga ginatawag nga himpit nga pagkatarong ibutang po niya sa aton. Amo lang na ang kinaiya sa Dios kanang duwa, amo nang maaguman sa mga tumuluo. Agod mabaton sa tubangan sa Dios ang tagsa nga nagatuo. Amo nang pinakaimportante ang aton nga ginatuuhan. Kag dire sa 5, Amo ini ang ginsulat ni Moises sa hanungod sa pagbaton sang Dios sa mga tawo paagi sa pagtuman sang kasuguan. Ang bisan sino nga nagatuman sang mga mando sang kasuguan magakabuhi. okay. Kaya amo ni ang mando mo sa Dios nga ang matarong diragit sa pagtuman sang kasuguan. Pero pila ka kasuguan na, di man natin commandments ang kasuguan dira. Damo sang kasuguan nga pagtuman dira sa ginatawag nga mosaiklos nga tumanon sang isa ka tawo para mahimo siya nga matarong sa atubangan sang Dios. Pero kay Jesus Christ gituman gina niya tanan nga kasuguan. Amo na nga siya ang katapusan sang kasuguan. Kay kung tanon nato ni ang pulong na po nga imputation, amo nang pinakakuyaw nga mga hitabo kay kita nga natawo nga diri karon sa ibabaw sa kalibutan, nakaagom kita sang sala nga halin sa kay Adan. Wala man ta sa may ginhimo nga sala. Amo na nga ang kada tawo nga matawod di sa ibabaw sa kalibutan, nga natawod di sa ibabaw sa kalibutan, kinanglan gid niya nga maluwas o kung makaagom siya sang kaluwasan. Amo na nga iba nagahimo sila sang ilang nga pamaagi para makaagom og kaluwasan. Nga kasagaran sa mga katawhan nagahimo sang maayong buhat para maluwas nila ang ilang kaugalingon. Pero wala gyapon na sang may mahimo sa atubangan sa Dios nga siya ang nagaduwa sa tao, no, sa iya nga talaksan. Wala sa may mahimo ang tawhanon nga pamagi nga maluwas niya ang iyang kaugalingon. Kay na siya tawhanon nga pamagi. Dapat sa Dios nga pamagi ang kaluwasan kay siya ang nagaluwas. Amo na nga ang ikaduha nga persona sa pagka-Dios nagpakatao, amo nang pangalan niya si Jesus Christ. Nga ang sa pagtuo kay Jesus Christ, butangan pod niya ikaw sang kinabuhi sang Dios.
Tungod kay nagtuo ka kay Jesus Christ. Kag butangan man ka sa Dios ang hingpit nga pagkamatarong. Tungod kay nagtuo ka kay Jesus Christ. Nga sama gihapon nga sa kay Adan sa garden sa Eden, nga ang matawo sa ibabaw sang kalibutan mahimo nga makasasala. Bisan pa nga waay pa siya sang may nahimo nga sala. Tungod sa kay Adan, ginbutangan kita sang sala. So maupod ang kaluwasan nga pinaagi po kay Jesus Christ, butangan ka sang kinabuhi sang Dios nga walay katapusan, kag butangan man ka sang iyang himpit nga pagkamatarong, nga wala man ka sang may ginhimo nga mahimo nga matarong sa tubangan sang Dios. Hindi ang imo maayong buhat. Kay ano man ang aton nga maayong buhat, ginatawag na siya nga relative righteousness. Negative R. Butsin ganun sang negative righteousness, mahimo ka lang nga matarong. Pero sa piyak sina, mahimo na pud nga malain. Amo nang ginatawag nga tawhanon nga kaayo. Pero ang iya sa Dios nga pagkamatarong, ginatawag na siya nga perfect righteousness. Ginatawag nato na siya nga positive R. Butsin ganun hingpit nga pagkamatarong. Kag amo na nang madawat sa Dios ang himpit nga pagkamatarong kung may ara kasi na. Tungod kay ang Dios is hingpit man ang iya nga pagkamatarong. Siyempre may ara pud kita sa ginatawag nga eternal life. Butsin ganon nga eternal life, kinabuhi nga iya sang Dios. Kinbutang na niya sa mga tumuloo tungod sa iyang kinatuuhan nga amo si Jesus Christ. Sa aton pa, tungod kay ang Dios may ara sa sang eternal life, kag ang iyang pagkamatarong hingpit man, amo na nga ikaw mapalangit. Kay parehas kamo sang kinaiya nga eternal life, kag hingpit nga pagkamatarong. Amo na nga sa tawhanon nga pamaagi nga pagkamatarong, wala sang may madawat, o kung ini madawat sa Dios, kay ang pagkamatarong sang tao relative o kung tawhanon na siya nga katarong. Bisan ano ni mo kahimo sang katarong, hindi gina angay sa Dios. Kag hindi gina siya maglahutay. Nga astagit sanob lang imo nga katarong. Siguro may natagong ka siguro ambot nang. Sa isa ka adlaw pila ka oras. O kung sa isa ka semana pila ka adlaw. Maundang ina siya. Tungod kay ang yara sa aton amo ang ginatawag nga naay old sin nature, ang daan nga kinaiyasang sala. Kung baga pa sa tawhanon nga pamaagi, normal sa tao ang maghimo sang sala. Bisan gani nga tumulo makahimo pa sang sala. O kung matawag nato nga tinuo nga Kristyan, bisan kita nga nagatuon makahimo sang sala. Himo gani sala si Juan. Unang 1:9 nga kung isugit ang aton mga sala. Nga sila nga nagasulat sa Biblia nakahimo gani sang sala. Pero pwede man, abot ko nakatuon na kita sina nga, pwede man ikaw nga Kristohanon nga sa imong pagkinabuhi nga pwede nga hindi ka makahimo man sang sala. Kaya ang paghimo sang sala, desisyon na nga sa paghimo sang sala. Pero kung sige katuon kag nataw nato nga Bible doctrine kag gina-apply sa ato nga kinabuhi, pwede nga hindi ka makahimo sang sala. Ang isa sina kay example god ining lawa. Di ba? Sa balay, hala, pangwa gay pirmi sang lawa. Pagkasunod adlaw, pila ka adlaw, may lawa na naman. Di paano mo makuha nga madula gid ang lawa? Patyon ang damang, kay ang damang among gahimo sang lawa. Kung wala na sang damang, wala na ilawa. Pero kung lawa lang imo nga atimanon, hindi gid siya madula na. Sige na naglawa. So kumbaga pa, kung patyon mo ang old sin nature, nga hindi siya mag-function o kung kanang mag-function nang hindi siya magtingwa sa imong kinabuhi.
O hindi siya magdomina sa imong kinabuhi. Ha? Hindi siya magdomina. Hindi siya magdominate sa imong kinabuhi. Nga hindi siya magfunction sa imong kinabuhi. Sa imo na nga desisyon nga patay kita sa sala. Pero kung isa man, balikid-balikid man, adi. Kung isa, ha? Mabuhi siya. Dikit man. Oo. Amo gani ang ginakuon ra nga kabigo naton ang aton nga kaugalingon nga patay kita sa sala. Kay wala na sa sanggahom mo sa mga tumuluo lang sa mga Christians. Kay ginlansang na ni Jesus Christ ang iyang gahom dito sa ibabaw sa cross. Dito sa cross sa kay Jesus Christ, hindi siya nag-iisa. Ang aton mga sala dito bayran na niya, gipanglansang na niya dito. Amo na nga sa Dios hindi isyo ang sala. Ang isyo dira ang pagtuo. Kag hindi nimo pagtuo kay Jesus Christ. Amot na nga tanaw lang mga pagbadbad sa Biblia nga halos mga kasimbanan ang kaluwasan nila pinaagigid sa mayong buhat nga angay unta na pagtuo lang. Pero buhat gid ambot ipakita gid nila nga maayo gid sila nga tao. Kita ya mahimo ka nga maayong tao kung i-aplikar nimo ang pulong sang Dios. Hindi nga tawhanon nga pamagi nga maghimo ka sang maayong buhat. Ang aplikar gid sa pulong sa Dios. Amo na kung kaysa man makalaban ginakalaban man ka sang tao tungod kay ang pulong sa Dios amo makita sa imong kinabuhi. Ngano man kalabanon ka sang tao kung ang pulong sa Dios makita sa imong kinabuhi? Tungod kay ang pulong sa Dios supak sa kalibutan. Nang ilang ginabasihan nga ginakalaban ka, ang ilang ginabasihan ang kalibutan nga pagtulunan. Pero kung kalabanon man ka sang kalibutan, ang una nilang kalaban ang Diyos, si Jesus Christ. Ang ulan nilang agin kalaban. So, damay lang ka. Kay ginapa-apply man nimo ang kamatuoran sa pulong sa Diyos. So, hindi na ta matingala. Pero para lang na sa mga tumulo, nga hindi ka na sa idalom sang kasuguan. Amo na application sa pulong sa Diyos. So, importante gid ang ginatawag nga mga pagtulunan. Kay amo nang magagiya sa aton nga kinabuhi. Kung walay pagtulunan, amo na kung tan-aw nimo ang Kristendom, ang mga pagkakristohanon. Kung walay pagtulunan, tawhanon nga pagpaningkamot yun kada tao. Masiling nga paras karon Domingo. Masiling nga, uy, basi hindi ta maluwas o wala panalangin kay wala ta kakadto sa simbahan. Pero pagabot sa simbahan, wala man may natunan. Wala man may nabalaan. Hindi mayo na. Paras karon tanong kay Jojo, pwede ba na magsundalo ka kung wala kay pagtulunan? Wala, no? Oo military, dapat military minded ka sa mando. Mga command ninyo, kung anong sistema na. Wala siyote, mahimo ka nga kaswalty subwar. Pirmi ka lang, sa gira, pirmi. Maunay ko upod mo. Dragid, no. Kasi siyempre may mga procedure na protocol na. Angay gid. Amo mo ng Christian life. Hindi ka makafunction sa imong Kristohano nga pagkinabuhi, na tawag Christian way of life, kung wala kay pagtulunan, kay mangaman, kay wala ka sa may maaplika sa imong kinabuhi. Amo na ang kalabanan sa ginatawag nga mga Christians, quote in quote nga mga Christians, nga dapat magbutan ka. Hindi amo nang pagkakristohanon. Butan ka sa tawano nga pamagi nga basta magbuot ka lang, dala ka lang Bible. Hindi amo na ang pagkakristohanon nga pagkinabuhi, ang Christian way of life, mao ang application sa pulong sang Dios, ang kamatuoran sa pulong sang Dios nga makita sa imo ang hamtong nga si Jesus Christ ang makita sa imong kinabuhi, hindi ikaw. Karon kay wala man pagtulunan, ati. Yung binungatan lang among ginsunod niya. Oo paningkamot. Ginabasihan niya. Paningkamot imong binuhatan lang sang tawo nga pamaagi.
amo na nga ang giya sa aton amo ang pagpanghiwala sa natawag nga panatiko nga style ba. Ang panatiko but si ganon sina nga di ko maghalin diri nga reliyon kay diri ko okon linya na ni sa akong mga ginikanan, mga lulo kag lola nga tama man ni or mali, di ko maghalin dira. So, hindi ka magpagapos sa pagkapanatiko. Mangita ka dapat sang kamaturan kung ano ang pagpadayag sang Diyos. Kan kumbaga pa sarado, kuan ka na ba? Sarado sikta, ano tawag? Hindi naging magalin. No. Remember nga kamaturan dapat 'yon. Kag isa po dire nga hindi na sa paglikay sa ginatawag nga mga balatyagon o kun kanang kanang superstitious god. Yung mga totoo. Oh. Kay amo na ang imong natunan. O kumbaga sa mga lulo kag lula pa. Hindi kamatuoran ang aton diri ginabasihan. Kay ang ginatawag nga balatyagon pod nga ginagamit karon sa mga sikta-sikta, no. Kalabanan sina kanay mga kwan emotionalist kaning kay ang balatyagon nga emosyonal nga siling hibi-hibi ka kung ano-ano dra pagsimba, no, gapahapa nga kung ano dra nga sa pagampo. Wala na sang panguna-una. Hinumdum mo nato nga ang Kristiyano nga pagkinabuhi is a life of thinking. Dapat gamit ka sa imong utak. Amo na nga kung tan-aw nimo na kay Pablo sa iyang mga rason, kagamit na siya sa ginatawag nga mga logical nga mga panguna. Kung sa kay Pablo pa, a fortiori logic, nga gamiton mo gid imong huna-huna, hindi ang imong balatyagon. Amo gani nga mag-grow kita in grace and in the knowledge sa kahibalo gyud, in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Panghuna-huna, pamulong, kamaturan, hindi sa emosyonal nga pamaagi. Amo na, grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. We must worship Him in spirit and in truth. Kamaturan yun. Ano po ko ni Jesus Christ? Sanctify them in thy truth. Pakabalaan na sila sa imong mga pulong, sa kamaturan. Thy word, ang imong pulong is truth. Una-una gid. Amo na kuya, kung maka-encounter ka sa combatants, utak ang imong ginagamit, hindi balatyagon. Kay kun ang balatyagon imong ginagamit, nervyoson ka lang ra ba? Makuan ka, ma-neutralize ka. Amo man na sa Christian life. Kita mo si Pablo gagamit diri sa mga athletic nga mga pamagi. Kumbaga pa sa boxing, sila ni Pablo sa iyang pagka-Kristiyanon. Wala siya nagasumba nga wala sang igo. Pag igo ginatanan. Kag kumbaga pa fatal gid ang imong igo. So amo man ang application sang pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Athletic. So magamit ka sa mga rules kung ano nga games sa athlete nga mga pamagi. Alangan kung mag-basketball ka, idalagan mo ng bola. No? Gamit ka sang rules. Amo ng Christian life is a life of thinking, panguna-una jud, walay emosyon sa Kristiyano nga pagkinabuhi nga amo ang magdominar. No, magdominar sa imong kinabuhi kundi doctrine good. So ang gawas sina sa mga Kristiyano nga walay pagtulunan, gatalang-talang gina siya. Wala siya si panguna-una sa pagdepensa sa iyang pagka-Kristohanon. Now, importante gid ang pagtulunan. Miyara man kita sa pagtulunan nga ginakuon nga ang pulong sa Dios importante gid sa Kristohanon nga pag kinabuhi. Kung wala kay pagtulunan, bungkag gid imong pagka-Kristohanon. Amo na dapat may ara gid sang pagpaningkamot sa ginatawag nga Christian way of life. Bisan gani sa Bible mismo. Siyempre, inunom naton nga ang Bible na kumpleto na siya sang 96 kalabanan sa mga theologians 96 AD. Na kumpleto ang Bible sang 96. But si ganon sini ang the book of Revelation
nahumana sang 96 kay ang communication sa Dios sa mga tumuloo sa Old Testament, no, in particular sa Old Testament, siyempre hindi pa sa Bible kaya wala pa may Bible. Pinaagi sa mga damgo, mga palangit kanang vision makita papalanawon, dira ang komunikasyon sa Dios. Kag kun ano man ang mensahe dira nga halimbawa nga ipahayag sa Dios sa mga napunan sang balaang nga espiritu, halimbawa sa mga hari o kung sa mga pare, mga propeta, no, nga sa pagpahayag sina kung anong himuon sang isa ka tumuloo, nagagamit ang mga tumuloo kay sa Old Testament walay Christian dira mo. Kag bisan pa sa time ni Jesus Christ wala po'y Christian dira. Natunghala na ang Christian pinagi sa kay Pablo. Ang unang nga miyembro sang pagka-Kristohanon amo si Pablo. Pero bisan pa wala pagyapon Bible dira. So ang komunikasyon sa Dios direct sa mga tao. Pinagi sa damgo, planawon, kung ano pa ibandre, pinagi sa tingog, o kung sa kalayo, o kung sa panganod, kung ano mag-communicate ang Diyos, kay wala pa'y Bible. Kay sa pagkakaroon, ang komunikasyon sa Diyos sa mga Kristohanon, kay mga Christian sa man karon nga panahon, pinaagi na sa communicator sa pulong sa Diyos. Halimbawa, mga evangelist sa mga unbelievers. No. Nga mo na iyang ginatawang spiritual gift. Kag sa pastor teacher para sa mga believers. No. Kag siyempre may ara po teacher nga mo communicate sa pulong sa Dios. Nga sa paggamit na sang ginatawag naton karon nga Bible. So amo na ang pag-communicate sa Dios sa aton karon. Sa aton pa wala nay komunikasyon ang Diyos sa mga Christians, kay para lang gina sa mga Christians man, pinaagi na sa tingog sa Diyos, wala na. Pinaagi na siya karon sa Bible. Wala na sang damgo, wala na. Kundi pinaagi na sa pulong sa Diyos. Amo na ang pagkaimportansya sa ginatawag nga pulong sang Diyos. Kita mo kada kasimbahan, gagdala na sang Bible. Kaya lang, ang problema lang, plus karon sa ato mga dispensationalist, ang problema lang sa ila, gagamit lang sang Bible, pero ang pamulong, guwa na sa Bible. No? Amo na nagkatawag kita sa ila nga mga ginatawag nga mga covenant theologians, ano pa nang pamulong. So, covenant theologians nga gagamit sang iban nga pamulong. Okay, ari lang. So, dapat sa mga tumuloo sa ato ng mga Christians, dapat may aragit sang ginatawag nga leading o kung pagyagit sang balaan nga espiritu. Kay nga aman, hinudon mo naton ano kuno koon sang Episo 5:16. Episo 5:16, 5:16. Episo. Akondre, pares man ang Biblia. Himuslin ninyo ang tanan nga kahigayunan tungod kay malaot ini nga mga inadlaw. No, mga higayunan, mga higayon o kung mga inuras, no, ang mga panahon. No, amo gali na higayunan gali na kahigayunan. Hindi mas dali sa English mo. Redeeming the time because the days are evil. No, himusli o kung hupti ninyo. Akon nga paggamit hupti ninyo ang mga panahon. Kay tungod kay ang inadlaw malaot. O malaot gid, Ilonggo po no, malaot. Habi ko Cebuano na. Tungod kay ang mga inadlaw, malaot. Ngano nga malaot man ang inadlaw? Tungod sa ginatawag nga kinaiasang kalibutan, masamok. Kita mo, gira na po sa Middle East karon.
Iran versus Israel. Kag Israel versus Iran. May labot pag gina, mga hitabo. Sa aton po dire, Pilipinas kag China. Wala sing kung may ara man kalinong, temporary lang na. Kay human sa kalinong, gubot naman, samok naman. Amo nang kinaiya sang kalibutan, ang sistema sang kalibutan. Kay ang kalinong nga matuod nga may tabo, ara lang na sa Dios. Kay kung dito ka kay Satanas, gubot na. Kay nunaw nato nga si Satanas, tatay siya sang kabutigan, wala sang matuod na sa iya. Bisan ano nga kalinong nga ihambal niya, kabutigan gina, kasamok lang na. Amo na nga sa mga Kristohanon nga may pagtuluhan, kagdra sa pakupot sina, amo nang imong kalinong, bisan pa ang kamatayon, kadaugan. Kay Satanas siyang kamatayon, kalaglagan. Amo nang malisod. Amo na nga dapat may ara gid sang pagtubos sa higayon sa tanan nga panahon. Amo na importante ang pagtulunan. Bisan nga halimbawa gatuon ta karon, dapat may ara po ka sang imo nga personal pon nga pagtulunan nga sa pagtubo nga ginatawag nga pagkahamtong. Kag siyempre, hindi lang nga nagatuon lang kita diri nga study ka lang ang gatuon. Kundi nga may ara gid siya sang pagtuo kag aplikasyon. Kay once nga hindi mo tuuhan ang pagtulunan, ang kamaturan sa pulong sa Dios, wala na siya aplikasyon. Wala na siya pulos. Hindi man ako nga gina-memorize mo o kung ano, kundi imo lang siya nga tuhan. Amo nang pinaka-importante. So, ang promisa sa Dios sa mga Christians para gid sa mga Kristohanon. Hindo mo naton ang promisa sa Dios sa aton langit nun. Pero ang promisa sa Dios sa Israel diri sa duta. Diri sa ang pulong karon is Palestine, o kung ang karaan nga pamulong is Kanaan. Kung ano ang Palestinyo karon nga lokasyon sang lupa, maunang Kanaan sang una sa Old Testament. Amo na kung mamimit lang nga mga balita nga Palestinian, Kanaan na siya sang una. So amo nang pormisa sa Dios. Pero sa ato niya langit nun para sa mga Christians. Okay? So dapat may ara ginatawag nga pagpangandam sa aton nga paggiya sang balang espiritu. Siyempre may eksperyensyahan mo na. Kag ang pagtuman gid sa Dios sa iyang mga saad. Remember, una nato nga ang Dios kung ano iyang ginasaad, may ara ginasang ginatawag nga pagtuman. Amo na may pagtulunan kita ginatawag nga eschatology, nga mga palaaboton, mga mahitabo. Kay para sa aton karon mga Christians, ang aton lang ginapaabot karon nga masilin nimo nga tagna para sa mga Kristohanon, amo ang rapture. Amo na nagatuo kita nga malapit ang rapture. Gahulat lang ta sang ano ni, angay nga mga mahitabo. Pras na karon murag gamay na lang ang kulang nga makumpleto ang spiritual body of Christ. Makumpleto ang mga Kristohanon. Amo nang gagubot karon ang mga panahon. Okay. So ang Dios matutom nga sa isa ka butang nga ang Israel hindi ginaya mabangbang. Madula lang ang tanan nga nasod sa ibabaw sa kalibutan. Ang Israel magpabilin gina siya hanggang sa pinakahuling patak ng dugo ng Israel. Para sa 2 Corinthians chapter 2. Ngita naton dre 2 verse 13. 2 Corinthians, 2 Timothy, noon sa 2 Timothy chapter 2 verse 13. Kung kita aton hindi matutom, siya iya matutom man gihapon tungod kay siya matutom sa pagtuman sang iya ginsaad. Period gina. Sang tanan tungod kay siya matutom sa pagtuman sa iyang ginsaan. Wala gali tanan. Pero matutom in plural, sa plurality nga botsing ganon, sa iyang sang iya
ginsaad. Kung ano man ang ginsaad sa Dios, matuman gina. So amo man ang proteksyon niya sa Israel. Nga sa tanan nga tion ginaprotektahan gid sa Dios ang Israel, bisan pa nga kanang mga Israelite dili na sila Christians sa pagkakaron. Butsi ngano nga kung mapatay sila, paimpierno na mo. Kay tungod wala sila nagtuo nga si Jesus ilang Kristo, no? Masubong nga bayad sa aton mga sala, no? Namatay siya sa unod kang nabanaw sa katatlong adlaw. Nagkaip sa langit kay aras ang kamot sa Dios nga may. Hindi sila Kristohanon. Kag nagpabili na sila sa rasa nga Hudiyo, Israel man o kun Hudiyo, pareha na sila. Tungod sa dugo nga kaliwat sila ni Abraham. Kaya lang amo na nga ang epekto sang promesa sa Dios sa kay Abraham nga ang Israel magapabiling gid tubtob sa walay katapusan. Hindi na siya madula nga matutom gid ang Dios ang iya nga ginasaad sa iyang mga promesa kung ano iyang ginahambal. Subong nga siya Dios. Ti amo nang imong Dios, amo nang aton nga Dios. Kaya nga kundi siya matutom sa iyang ginasaad o kundi niya matuman ang iyang ginasaad, anong matabo? Ha? O kag madulang iyang pagka-Diyos, kay hindi niya mahuptan ang ginahambal o kung iyang ginasaad. Amo na nga Diyos, bisan pa hindi tumulo ni mga Israelites sa pagkakaroon, pero iyan na silang ang ginaprotektahan. Makom nakagamay-gamay kay isang Israel. Ha? Tapos, bumbahan siya sa kalaban niya diri. May kundi na matunaw. Dali-dali. Pero tanaw ang ilang ako, no? Ilang proteksyon, no? Wala pa katupa. Amot, ano kalayo? Nga pag-alarm na nga naay bomba. Ma-counter dahil nila to ba? Igo dahil pa. Sa military nga panguna-una, gibombahan sila sang Palestina. Bombahan sila sang Sinidriman. Wala man na urot ila bala. Ha? Support yung bala, no? Oo, kung ano na ilang pang-counter na nga Iron Dome nila. Wala na ubos pa, hindi mo ubos. Malaban pa ng isa po dito eh. May kuan po gyapon, may delay gyapon sa mga kalaban, kay ginabahan so di sila ka-operate. Okay. Ang point lang diri nga ang Dios hindi gid siya o kung may ara gid sang kuan pagtuman sang iya nga ginasaad. Kaya nunaw naton ang pagtuon naton sa mga butang hindi naton makita. Mas amo nang gako ng uban nga luwas ka, palangit ka, wala ka. Nga, nakahalin ka na dito, ha? Nga, pamatuod, gid. Puro mo nang ginambal sa pulong sa Diyos mo. Ati, kung di siya mapatid, wala tamay mo. Masilingan nga, tuo gani ka sa, ano ni, ining, mga babaylan, ano kaya tawag ni? Sorano. Tuo gani ka. Tapos, imuan ka lang istorya. Tapos karon sa Dios nga pamagi nga eternidad nga sa Dios nga panglangit nun hindi ka matuo. Kaya ang kinabuhi isang tao pag human sina wala na ni bawian eh. Kung pa impierno hindi ka nakasilinga time siya kay tagaan pa ka tsansa o ano ba. Ginoo buhi asa ko kay base matuo pa ko o palangit ma. Wala na tsansa. Amo na pinimportante rin. Ang imong ginatuhan, amo na pinaka-importante. Nga dalong gikas ang imong ginatuhan sa eternidad kung palangit ka o kung paimpierno. Walang bawian na. Sila nga, Ginoo, gindawat ko si Jesus Christ sa akong kasing-kasing. Magkuon pa nga kasing-kasing, nga diri pag gindawat. Pero kung mali man ang pagbadbad, para sa paggamit sang John 1:12 kag Revelation 3:20,
Hindi na siya angay sa kaluwasan. Kagbisat pa ang 1 John 1:9. Kaya ang context, hindi na siya para sa kaluwasan. Ati, luoy lang eh. Kaya kung anong gintudlo nga imong ginatuhan, dalo niya gikas na. Nga kung tama, di langit ka. Pero pag hindi, impyerno ka. Kumbaga pa, inakon ay kamo nga bagtuon diri para mapalangit, hindi kamo. Ditugi kamo sa inyo nga gusto. Oh, hindi. Kay kuya ra ba ng ginatawag nga eternidad kay eternidad na mo. Walay katapusan na. Hindi mo na mabawi. Amo na ko ni Pablo nga gamita imong utak. Hindi nga tungod kay amo na sa ila na. Okay. Kag amo man ito yung gikon niya nga pares karon si Dre sa Proverbs hulubaton 3:5. Hulubaton Proverbs, no? Tama. 3:5. Bes. Sa akon Dre, ari man. Magsali ka sa Ginoo. Sa bugos mo nga tagipusoon. Kag hindi ka magsalig sa imo kaugalingon nga kaalam. Kay ginabasi na akon diri ba nga ang puno nga kaalam diri na sa utak. Kay nga aman, kay kung magsalig ka sa Ginoo sa bugos mo nga tagipusoon, diri gyapon na sa utak, right lobe. Sa Israel ang pagtuon nila sa ilang ginatawag nga kasing-kasing diri sa tuo nga bahin sa ilang utak. Kung anong ginahuna mo sa imong kasing-kasing, Proverbs 23:7, mauna ikaw. Kung ano ang ginahuna mo sa imong kasing-kasing, may guna-una ba nga kasing-kasing dire? Wala ni, balatyagon lang ni. Amot lang sa medical nga term. Ano ang cardia? Ha? Okay. Kaya ako gatopo ko medically ang kasing-kasing diri. Mo ni kasing-kasing. Kani siya pumping heart. Ga-pump lang na siya, wala na siya gauna-una. Bomba na siya. Pero sa Hudiyo ang ilang kasing-kasing diri sa right lobe sa ilang mentality. Right lobe. Nga botsi nga din magsalig ka sa bugos mo nga tagipusoon. Magsalig, nagasalig ba ni? Dili ang pagsalig sa bugos mga tagipusoon. Botsi nga nun siya ang background ni ani. Ang mga tao sang una ginarelay nila na ang mga pagtulunan nila o kung ginapasa nila sa ilang mga anak ang ilang mga pagtulunan sa anuman nga pamagi. Ang kay balo ko do kasagaran po pinagi po sa kanta ba o ano. Pero ang hitabo sini nga ginapasa nila ang mga pagtulunan sa ilang mga anak. Sa aton pa kung may ara sang pagsalig, may pagtulunan sa ilang nga kasing-kasing, may pagtulunan kag hindi ka magsalig sa imo kaugalingon nga kaalam hindi sa imo nga pamaagi kundi sa Ginoo nga pamaagi sa bugos mo nga kasing-kasing ang pagsalig mo. Ginoo. May ara pa sang pagsalig kung walay pagtulunan? Paano ka magsalig kung wala ka sang kaybalo? Ang pagsalig o kung hindi pagsalig, ang basyan sina pagtulunan o kung naa kay kahibalo. Kung wala kay kahibalo, wala kay pagsalig o kung may pagsalig, wala sang may tabo sina. So sina may aragit sila sa mga pagtulunan. Kay kalaban naman gud sa tao magsilingabi nga, ti ano ang pagkilala mo sa Ginoo? Gamhanan. Mula na. Kaya nga naman, siyempre siya ang nagtugas ang tanan mo. Gamhanan. Dapat mabalang ginimo kung ano ang Ginoo sa iyang kinaya. Remember nga nagatuon kita sa ginatawag nga kinaiya sang Dios. Kay mao man ning sala. Kung hindi mo naman ang kinaya sang Dios,
Siyempre wala pagiya sang balang nga espiritu. Isa pud kabutan sina ara ang paghimo pirmi sang sala. Kay ang imong gawi masupak sa kinaiya sang Dios. Amo nang sala. So dapat may balang gid nimo ang sa Dios nun nga pamaagi. So dapat kin may pagtulunan. Ayaw pag una-una kay Christian ka na, tawag. O kung ano mang quote-in-quote man, dapat reliyoso ka. No, hindi. Kaya remember, ang reliyoso, amo na ang Christianity, iba siya sa ginatawag nga religious. Kay ang pagka-reliyoso, tawhanon siya nga pagpaningkamot. Tawhanon nga pamaagi para kumbaga pa, hindi pulo nga ilad. Para nga sa pagpamatuod nga tama ka sa tubangan sang Dios. Amo nang reliyoso. Tawhanon nga pamaagi. Gusto mo? No. Tawhanon siya nga pagpamaagi sa paghimo sa mayong buhat para ipakita niya sa Dios nga maayo siya nga tawo. Amo nang reliyoso nga tao. O kita mo reliyoso, sige ka to simbahan, activities, kung ano din na. Ano man ay nahamuot ba ang Dios sa imo sina? Nga tawhanon nga pamagi. Kay kung magsiling ka gani nga tawhanon nga pamagi, ang resulta sinaa mo ang pamagi sang old sin nature, ang daan nga kaniya sang sala. Kay ang Christianity sa Dios nun na siya nga pamagi. Nga dapat ara ang paggiya sang balahan nga espiritu. Kay bisan sa kaluwasan sa Christianity, sa Dios nun gyapon nga pamagi, amo na nga nahimo ka nga anak sang Dios, kay imo nagtuo ka lang sa kay Jesus Christ. Kabisan pa ang paggiya sa balang nga espiritu, ikaw nagatuo lang nga dira nga pamagi sa pagtulunan. Amo na nga may ara sa paggiya sa balaan nga espiritu. Saton pa sa mga Kristohanon, kung walay paghibalo o kung pagintindi kung ano ang paggiya sa balang nga espiritu, walay paggiya. Paano paggiya kung wala ka sang may kahibalo? Nga ang tumulo dapat may ara gid sang paggiya sang balaan nga espiritu. Amo na nga dapat itugyan naton atong kagalingon nga tawag nga yieldedness to God nga dira sa balaan nga espiritu. Para sa verse 6. Hulubaton 3:6. Dumduma ang Ginoo sa tanan mo nga ginahimo pag siya magatutoy sa imong samatarong nga dalanan. Okay? May ara gid sang pagdumdum. So ara gid ang presence of mind ba? Nga madumduman mo gid ang Ginoo. Kay kung diin mo siyang ginadumdum, dito ang imong pagsalig. Ano nga madumduma sa sinundalo daing nga panguna-una? Kita abis jojo mo. Kalabanan sa kwan, halimbawa mga encounter, kung mapigado na, dahil makadumdum sa Ginoo ba? Kung mapigado na, wala na may last chance. Pero mauning sistema eh. Before sa pigado, dumdumon mo na nga Ginoo, unahon mo gid siya. Hindi siya pwede nga Dito na ka sa tigaduhod, dito na. dito mo siya dumduman ha. Ka bago mag-move sa pantuan mo, ampo. Siya, Oh. Bisan na sa una-una lang sa imo pagtulunan, nga priority gid sa pirmi sa imong kinabuhi. Kag luwas na may ara ginatawag nga blessings by association. Halimbawa, kung ara ang pagpanalipod sang Ginoo sa imo, apil pa na imo maupod. Madamay na sila. Ginatawag nga blessing by association. Amo na importante gid ang pagtulunan. Kita mo si David sa Old Testament, madinaugon siya sa iyang pakigaway tungod kay tanan niya pagsalig ara sa Ginoo. Kay kung may ara kapaslawan sa Kristohanon sa bisan sa ano nga kinabuhi, kung may ara sang kapaslawan, ara na sa tumulo ang iyang sa iyang nga pamaagi, hindi sa Dios nun nga pamaagi. Kay sa Ginoo nga pamaagi, tanan na kadaugan. Kita mo, sa tanang nga itabo sa imong Kristiyano nga pagkinabuhi nga ara ang pagsalig sa Ginoo, ang tanan nga mga hitabo sa imong kinabuhi
pasalamatan mo gid. Kay ina tanan para sa imong kaayuhan. Bisan pa ginauna-una nimo nga sa tawhano nga pamagi nga, uy, do pigado ko siniya. Pero ina para gid sa imo nga kaayuhan. Kay ara ang pagyas ng Ginoo mo. Kay ang Ginoo dawa sa sining nga gamhanan siya sa tanan. Kay balo siya kung anong mga mahitabo. Kita mo sa Bible. Mayara kita sa ginatawag eschatology nga pagtulunan nga mga pagtulunan nga mga mahitabo sa palabuton. Kag matabo gina siya. Kaya ang Diyos hindi sa Diyos ang pataka. He is the God of order. Nahapsay gina tanan. Kag siyempre pabor gid siya ang mga anak. Pabor siya sa mga Kristohanon. Now, katotad din sa kwan sa Roma 12:1. Gani mga utod, tungod sang dako nga kaluoy sang Dios sa aton, magapakitluoy ako sa inyo. Ihalad ninyo ang inyong mga kaugalingon subong isa ka buhi na halad sa Dios, nga natugyan sa pag-alagad sa iya kag iya nahamutan. Amo ini ang matuod nga pagsimba nga dapat ninyo ihalad. Okay. So ihalad ang atong kinabuhi nga ang atong kaugalingon subong isa ka buhi nga halad sa Dios. Buhi ang pagpangalagad. So ang puro manggod nga halad manggod sa Old Testament manggod ang ilang paghalad patay nga sapat nga ginahalad nila sa Dios. Pero sa aton dapat buhi sa pagpangalagad. So dapat mga kinabuhi kita sa atong Kristohanon nga pamaagi sa pagkinabuhi sa Kristohanon gid. Kaya hindi basta-basta kinatawag nga Kristohanon nga dapat ara ka sa pagtubo gid pinagi sa pagtulunan. Amo na kalabanan sa mga Kristohanon. May ara sang kapaslawan kung wala sang pagtulunan. Wala. Kung sa sinundalo pa, kung hindi ka military minded nga wala ka sa pagtulunan sa inyong training, apalpak ka sa operasyon. Wala, inato lang na imo. Nga hindi sa pagtuman sa ginatawag nga mga mando. Kay may procedure na eh. Kada lihok mo na. May ara gina procedure permi. No, may mga mando gina siya. Hindi siya pataka. Sa aton pa kung may ara palpak sa ginatawag nga mga pamagi sa mga sinundalo, kapalpakan na sang nag-operate. Sa aton pa same gyapon nga mga procedure sa Kristohano nga pagkinabuhi. Butsi nga nun, kung wala kay pagtulunan, ginatawag nato nga Bible doctrine or sound doctrine man kung ano, biblical truths, nga ma-apply sa imong kinabuhi, subong nga Kristohanon, patay imong Christian life. Kaya ang pagka-Kristohanon, din na sa relax mo. Kaya nga, ganyan na birahan ka sa mga fallen angels, sang mga, sa mga kabarangay ni Satanas. Ginakuha niya kundi ng imong kanang kamaybo ka kaswalty subor sa encounter sa atong Christian life. Butsi nga nun sa atong Kristiyano pagkinabuhi, kada adlaw nagagira, nag-encounter kita permi sa atong Kristiyano pagkinabuhi. Hindi sa yon ang Kristiyano nga pagkinabuhi. Amo na nga kung walay pagtulunan nga maaplikar sa atong nga kinabuhi, wala perdita. Kung sa gira pa, igo ka sang bala sa tiil, o kung sa kamot, o kung din, kaswalty subar. Wala, perdi. Amo nag-isa, bagsak, failure sa Kristiyano nga pagkinabuhi. Basta walay pagtulunan, klaro gid. Bisa gani, kung may pagtulunan, maperdi pa. Samot nang wala. Ano nga dapat 12:1 nga subong isa ka buhi nga halad sa Dios, nga dapat ihalad kinaton ang aton nga kaugalingon, subong isa ka buhi nga halad sa Dios. Kay kung patay nga halad, wala sang pulos. So nga encounter sa tuwa, pila ka oras? May 24 hours.
24/7. Permi tangin na kalaban permi. Oh. May pa sa sinundalo kay may pasis ka pa, makarelax ka. Kasi Kristiyanon, ay relax relax. Oh, relax sa Kristohanon. Gina-encounter ka permi. Amo na nga dapat hupot ka sa aton, hupot gid ka sa imo nga mga pagtulunan. Amo ni sa dos. Ang ginakon sa dos nga hindi ka mo magsunod sa mga pagginawi sang mga tawo sa sininga kalibutan. Butsi nga nun nga hindi ka magsunod sa ginawi sa tao sa sininga kalibutan, ang sundo nimo ang ginawi o kung mga pagtulunan nga iya sang Dios. Hindi nga makalikay ka lang nga hindi mo magawi na pero amo lang gyapon ang imong huna-huna. Hindi ka kalikay. Kay kung ano ang ara sa imong huna-huna, ginahuptan ka sina. So dapat ang encounter nimo sina ang pagtulunan nga makalikay ka. Ang pagtulunan sa pulong sa Dios ang kamaturan. Amo na nga makalikay ka. Kay maaplikar nimo pagtulunan mo. Kung makalikay ka sa pagginawi sini nga kalibutan, kundi tugutin ninyo ang Dios sa pagbag-os ang inyo kaugalingon, paagi sa bug-os nga pagbaylo sang inyo panghuna-huna. Balinon gid ang huna-huna, amo na ang pagbalhin. Daw pras bala nga civilian mentality, pagkadto ka sa military mentality, o kung sa civilian nga mentality, pagkadto ka sa medical nga mentality, o kung halin sa civilian pagkadto sa o kung pagka maestra nga mentality, kita mo maestro na ko karon no. Ang gawi mo mag-ima naman na. O kung ano nga profesyon dira, kaysa pagka-sibilyan, mawala na. Amo nang kalainan niya. Dayon mahibuluan ninyo ang kabubuton sang Dios. Okay, may ara na sang pagbaylo sang una-una, paari na si Maden. So, ara na sang pagbaylo sang una-una, di may balaan ninyo ang kabubuton sang Dios. Sa aton pa sa piyak nga bahin, kung walay pagbalhin sang panguna-una, hindi ka kabalo kung anong kabubuton sang Dios. Hindi mo na sa pataka, dili ni sa taraya lan error. Dapat may balaan gini mo ang kabubuton sang Dios. Pinaagi sa pagtulunan. Kaya ginapadayag na sa Diyos mo. Hindi masilinga, nasipyat ko kay napalpak ang Diyos. Wala o kung masilinga, makukun ang Diyos nga, napalpak na kay wala abi pagtulunan. Dapat may balaan gid. Para wala palpak ang Christian life. In application sa mga pagtulunan, may ara gid sang kahibalo. May ara gid sang may ara gid sang pagtulunan para may balaan ang kabubuton sang Dios kay hindi na siya pataka. Nga silinga, ay wala abi na sa natun-an mo. So gali ka may exemption? Masilinga may exemption, may ara sang inang masilinga, luwas na siya, wala kaso na kay wala man siya may nabalaan. Hindi. Kay mando na siya, dapat may ara gid sang pagtulunan. Hindi nga pagtuon mo kay Jesus Christ nga luwas ka. Humana, luwas na, ayos na, relax ka na. No, hindi. Nag-apply ka lang sa trabaho nga Dapat mo, hindi wala ka lang may ginhimo. Hindi. Dapat may ara gid sang ginatawag nga paghibalugid sa imong trabaho o kung sa pagkilala sa Dios. Kung ano ang kabubuton sa Dios. Ang punto ko diri nga dili siya pataka. Masilinga kabubuton sa Dios kay dako ginansya. Ay hindi kabubuton sa Dios kay gamay ginansya. No, hindi amo na. Maginansya man na o kung hindi, kung kabubuton sa Dios, kabubuton gina sa Dios sa iyang mga pagtulunan. So, hindi siya pataka. Kung ano ang maayo, ang iyang nahamutan kag himpit. So, ang tanan nga sa Kristohanon nga ara sa kabubuton sa Dios, perfect gina siya. Kag Dios nun nga kaayo, kag madawat kit tanan sang Dios.
sa aton pa sa Kristiyano nga mga pagkinabuhi, tanan nahapsay gina siya base sa pagtulunan. Dapos lang guna sa panguma, dapat mabalaan nimo kung ano ang pamagi sang panguma. Hindi nga pataka lang na paras po na sa mekaniko nga pagbungkag sa makina, ano na, pag simbol nimo human mo dismantle, pag simbol mo nanubra ang pisa. Masining nga sining di ini butang man nanubra, hindi ano, hindi kalugi, hindi na siya pataka. Dapat nahapsay gid ang tanan. Amo nang Kristiyano nga pagkinabuhi. So, kaya sunod nato nga pagtulunan ni ang balaan nga espiritu nagasaksi sa aton nga espiritu. Amo na ato nga pagtulunan sunod. Sige, sa ato nga pagtapos karon, ambot lang may kwanta karon. Sige, mag-ampo tanay, pasalamat tas Ginoo. Let's pray sa. Si mo lang amay, salamat kayo sa mga higang ginatag nimo sa amon, sa pagtuon sa mga pulong, sa pagbadayon sa pagtuon og keeping on to be like Christ. Kani salamat sa teaching ministry kag pamatud sa bulang nga espiritu, pag sumamong Ginoo sa mga pag-intindi na sa mga pagpadayag sini nga may ara sang nasa kamaturan nga subong pinagi sa bulang nga espiritu as our divine teacher. Kani sa imong grasya sang pamagi na pinampitamatan sa imong gyapon na salig pinagi sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Okay.